516. Yan, pasok na naman. Janday, kumain ka muna dito. Kumain dati ng pagkain. Di na, malilate na ako sa paralan. Bigyan mo na ng baon. Wait lang. Ito yung bang mo. Huwag ka na naman gagawa ng kalokohan dun, ha? Yung buhay ko dati ay talagang napakagulo. 14 years old pa lang ako, natuto na ako manigarilyo. Doon na po nagsimula yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ko. Pare, kumusta? Kumusta ang buhay natin? Yun, okay, ganun pa rin pare. Ano? Mamaya dadaan si John Ray dito ah. Oo nga pre. Marami raw pera yun. Kanihiyahin natin siya. At magano tayo. Alam na yan. Alam mo na yan. Ah. Basta pag tumira ka, alam mo na ha. Simplihan lang natin yan. Oo yan. Bigyan tayo dyan. Boy, boy! Pasok ka ha? Oo boy! Yung malaking baon nanay ko, boy. Oo talaga boy? Boy, sige na yun. Sige boy! Tara boy! Napakarami kong kabalastugan na pinagagawa. Naninigarilyo ako, umiinom ako, lahat ng mga bisyo. Siguro ang hindi ko lang natikman yung cocaine, tsaka yung mga rugby o solvent. Lahat yan natikman ko na po. Nabarkada ako, pumapasok ako sa eskwelahan, alam ng mga magulang ko. Pero sa mga bahay ng aking mga kakilala, ako na tumatambay o doon ako umuubos na maghapon. Pre ah. Pre, sindihan mo na ito pre. Pero, tagi ka muna. Ano pre? Gusto mo pa ba? Oo naman! Bakit? Oo. Baka kulang yung pera ko pre. Okay lang yan, pare. Basta nandito ka, walang problema yan. Sige, Diba, balik ka, pare? pre, ha? Babalik ka? Balik ka, balik ka sa'yo. Babalik ka? Sige. Balik ka. Ayos, tatal ko na maraming pera yun. Pati yung mga magulang ko ay ninanakawan ko na ng pera para tustusan yung aking mga bisyo. Doon tumakbo yung aking kabataan. Napakaraming kalokohan na nangyari sa akin. Hanggang sa
Sa buhay ng tao ay normal lang naman sumabit kung sumabit ka. Sana naman huwag nang gumamit, pipilitin ngumiti kahit halatang balisa pakiramdam mo. Ikaw ang palaging nasa gitna, maya't maya ang iyong tingin sa iyong kanan at kaliwa. Di makatulog kahit maghapon ka nang nakahiga. Tipong pagkagato ka, di ka pwedeng mabigla. Matapik ka lang ng konti, ikay ready mandigma. Di ba tama? Kung iisipin di astig ang tama. Di na nga tama nangyayari, gumagawa ka pa na di tama. Maling-mali yan at kailanman di magiging tama. Ang magiging tama mo lang dyan, tamang hinala kahit anong hitit mo dyan, walang hiwagang mangyayari. Maniwala ka, masalo lamang lalalayan pare. Walang mapapala. Masalo lang yung lalala pag hindi ka nakawala. Mahal, nagugutom na po ako. May pagkain pa po ba tayo dyan? Mahal, nagugutom na rin po ako. Wala rin kasi pera si mama niyo eh. Yaan niyo pupunta ako papa niyo. Ito na muna kamatis natin. Okay lang ba ito mga anak? Opo, Mama. Oh, ba't nandito ka? May pera ka ba dyan? Pagkain ng mga bata. Wala akong pera. Kainin niyo kung ano dyan, huwag kayo mag-inarte. Yan! Diyan ka magaling! Sa mga barkada mo, pero sarili mong pamilya, lagi kang wala! Huwag mo ako sinisigawan dito, ha? Halika nga rito! Bitawan mo nga ako! Huwag mo akong pinapaya kahit kanino, ha? Sino ka ba? Di mo ba alam ako ang ama dito? Hala, ate. Sino yun? Hala, si Papa. Inaaway na naman si Mama. Dito ka nga. Papa, tama na po! Huwag kang mangingialam sa amin ng mama mo, ha? Binulag ng kaaway ng iyong paningin, di mo nakita ang liwanag, masyadong madilim, ikay lumapit, tinakisa, umaning ng kasalanan habang nagkakasayahan, di mo namamalayan na ikaw pala'y nasa puder na kasamaan at wala na silang balak pang ikay pakawalan, pag kinapos at nagikakos, lapis sa Diyos dahil ang pag-ibig niya sa atin ay laging taos, aming amang hindi mapangusga, kailangan kita tulungan, punin niyo akong maisalba sila, ang buhay ay umiig sa hindi yan mahaba. Lahat tayo tumatanda, hindi ka bumabata. Mahirap ang buhay kung iisipin mong mahirap. Kaya kahit tinatamad pipilitin kung magsikap kahit anong sitwasyon, basta tama ginagawa mo, huwag mataok sa mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil nga sa mga bisyo, isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan ko rin yung mga panahon na lumipas na hindi ko gaanong na-enjoy yung mga relasyon namin magkakapatid. Maganda kasi sa isang buhay ng isang tao, yung meron kang may kukwento sa mga anak mo na nangyari sa inyong magkakapatid, pamilyang masaya, yung kulitan sa bahay, yung kwentuhan na, yung mga kwentuhan na walang katuturan pero masaya kayo magkakapatid. Nag-invest sila ng masayang sandali bilang magkakapatid. Yung mga sandali kasi noon, pag lumipas yun, hindi na natin may babalik. Yung mga panahon na napakahalaga sa buhay ng tao na hindi ko na-enjoy. Naglalaro mga bata, yung nagkakatuwaan magkakapatid, yung isang bagong pamilya na mamasyal, hindi nangyari sa akin yan. Yung mga lumipas na panahon na mahalaga sa bawat tao at bawat pamilya, lalo-lalo na bilang isang tatay. Paano ako nagbago? Kung tutusin, hindi ko talaga nabago sarili ko eh. Binago ako ng Diyos. Nagpupunta-punta na rin ako dito. Hindi ako talaga pumupunta dun sa loob ng worship hall
Meron kasi dito sa church ng Payata South Baptist, meron iskinita dito na tagos sa Medalya. Doon lang ako sa iskinita ngayon, doon lang ako nakaupo. Hindi ako pumapasok dahil nahihiya ako. Every time na may magpipreach si Pastor Malumbay, parang kilala niya ako. Lahat ng mali ko, halos lahat ng mali ko nababanggit niya. Tuwing pupunta ako dito, yun ang naririnig ko. Yung talagang personal, talagang nangungusap sa akin ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at nandito tayo sa araw ng linggo. Huwag po tayong makitulad sa isang araw na lulubog at lilitaw lang. Huwag tayong makiayon sa ikot ng mundo. Gising na! Oh, bakit? Linggo kaya ngayon, magsisimba tayo. Ayoko. Wala namang magpapala dun. Alam mo, hindi ako mag-asawang ilapit ka sa Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, alam kong mahal ka din niya. Kaya mag-asikaso ka na, malilate na tayo. Yes, magsisimba siya. Yun, umaatin-atin na rin ako, pero hindi regular, hindi talaga linggo-linggo. Umaatin-atin lang ako kapag yung misis ko ay kinukulit talaga ako, pinag-pray ako, yun, pumupunta-punta na ako dito. Binago ako ng Panginoon nung nakilala ko siya bilang Diyos at tagapagligtas. 1998, January 16. Yung mga araw na yun, hindi ko makakalimutan. Doon kasi nangusap sa akin ng Diyos, direkta sa aking puso. Klaro sa akin na mahal ako ng Panginoon. Minahal ako ng Panginoon kahit hindi ako kamahal-mahal. Si Pastor Timoteo Malumbay ang nag-bautismo rin sa akin. At ang nagdisipulo sa akin si Pastor Russell Alas. Ayun, atin na ako ng atin. Parang yung puso kasi nung nakakilala sa Panginoon, parang uhaw palagi. Parang gusto ko pagkatapos ko magsimba, parang gusto ko sunod na araw, linggo na, parang magsimba uli ako. Yung uhaw na uhaw yung aking puso sa Word. Dahil nga, hindi pa naman ako, wala pa talaga akong Biblia noon. Nakikigamit lang ako sa aking asawa ng Bible. Yun, siya ang dahilan kung bakit ako nabago. Ang buhay ng wala kay Kristo ay hindi natin masasabing buhay. Si Kristo ang nagbigay ng tunay na buhay. Siya ang dahilan ano yung nangyayari sa buhay ko. Madalas ko ang binabanggit na yung kwento ng buhay ko, hindi po ito kwento ko, kundi kwento ni Kristo sa buhay ko. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Carlos Patino. Ako po ay isa na pong pastor. Papuri po sa Diyos at tunay nga po na talagang walang imposible sa Panginoon. Purihin po ang Diyos.